Magandang gabi po, mga kapatid kay Kristo. At happy Sunday po sa inyong lahat. Masigla, batiin niyo po ang isa't isa ng Happy Sunday. Happy Sunday po. Naming bumati ng Happy Sunday ito sa inyo. At ngayon ay literal na Happy Sunday dahil ngayon ay linggo ng Gaudete. At ang ibig sabihin ng Gaudete, G-A-U-D-E-T-E, sa wikang Latin, ang ibig sabihin ay magsaya, magalak, rejoice. No? Gaudete. Sabihin nyo nga po ulit lahat, Gaudete. O, kaya literal ngayon na Happy Sunday. Happy Sunday. Saan ba tayo nakakahanap ng saya? Saan ba tayo nakahanap ng saya? Ang mundo kasi natin, maraming hinahain para maging masaya tayo. O, paano ka sasaya? Mag-toothbrush ka. Gumamit ka ng toothpaste na happy. Maligo ka. Gumamit ka ng shampoo na rejoice. Maghugas ng pinggan. Gumamit ka ng sabon na At ang favorite ko, kumain ka sa Jollibee, kumain ka ng Chicken Joy. Talaga bang nagpapasaya yan? At ang mundo, ang hilig ihain ng yaman at yabang. Kapag may yaman ako, may yabang ako, magiging masaya ako. Pag meron akong maipagmamalaking angking galing, yaman, posisyon, koneksyon. Ano ang totoong kagalakan? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, hinahain sa atin ang katauhan ni San Juan Bautista. Madalas, pag iniisip si San Juan Bautista, naisip natin masungit na tao to kasi laging pumupuna sa mga tao noon na nagkamali. Pero sa totoo lang, siya ay taong may malalim na kagalakan, may malalim na kasiyahan. At ang kasiyahan niya ay saan nagmumula? Simple lang. Sa kanyang pagpapakumbaba. Ang taong mapagpakumbaba, siya ang totoong masaya. Amen? Kasi yung taong nakakapit sa yaman at yabang, laging naliligalig yan. Laging anxious. Laging galit at laging depressed. Kasi ayaw niyang ungusan siya ng iba. Hindi ganon si San Juan. Si San Juan, kaya niyang sabihin, hindi ako ang Mesiyas. Napakatalino ni San Juan. Napakagaling ni San Juan. Sikat na noon si San Juan. At yung mga tao naniniwala na siya ang Mesiyas, pwede na nang angkinin yun eh. Sabi niya, iba na ako ngayon. Magaling ako eh. Pero hindi. Patutuo siya sa katotohanan. At sa halip na kayabangan, nanatili siya sa katotohanan. Hindi ako ang Mesiyas. May mas dakila pa sa akin. At ang kadakilaan niya ay hindi man lang ako karapat-dapat magkalag sa tali ng kanyang sandalyas. Yan ang kapakumbabaan ni Juan. At nakakatuwa silang magpinsan, si Jesus at si Juan. Kasi si Jesus naman, sinabi niya sa ibang parte ng Ebanghelyo, walang taong mas dakila kaysa kay Juan. So sabi ni Juan, si Jesus mas dakila sa akin yan. Sabi naman ni Jesus, wala pang taong mas dakila dyan kay Juan. Tapos dinagdag ni Jesus, kung may taong mas dakila kay Juan, siya ang pinakahamak sa lahat ng tao sa kaharian ng Diyos. Sino pa bang mas dakila kay Juan? Si Jesus. Si Jesus. Parang sinasabi rin ni Jesus, ako ang pinakahamak sa lahat. Itong dalawang magpinsang to, iba ang trip nilang paligsahan. No?
Ang trip nilang paligsahan, pagalingan sa kapakumbabaan. Kaya naman, napakasaya nila. Pus ng kagalakan ang puso nila. Yan ang susi sa kagalakan para sa ating mga Kristiyano. Ang pakumbaba. Amen? Kasi may nabasa ako sa Facebook. Huwag ko kung nabasa nyo rin to. Ano daw ang mga laro na ginagawa sa mga Christmas party? Ayan, titignan ko lang bubuksan ko ang aking cellphone. Ayan, may Lazada. Ayan. Mga laro sa reunion ng mga pamilya ngayong Pasko. Agawan ng lupa. Hilaan pababa. Paluan ng narating. Pagalingan ng anak at apo. Kailan ka mag-aasawa? Question and answer. Body shaming. Uso yan. Parang tumaba ka. Sumbatan ng naitulong. Paramihan ng bank account. Pagandahan ng trabaho, pabonggahan ng kotse. Iyan mga paligsahan sa pamilya, para naman nagdudulot ng saya. Hindi naman. Si Jesus at si Juan, ibang paligsahan nilang magpinsan. Sa halip na pagalingan ng yaman at yabang, nagdadaigan sila sa kapakumbabaan. Nag-uunahan sila sa katotohanan, kabutihan, pagmamahalan. Sa ating mga Kristiyano, magkakapatid tayo. Sabi ni San Pablo, wala dapat paligsahan sa atin, kundi sa pagmamahalan. There can be no competition among us except to outdo each other in love and humility. At yan ang totoong kapakumbabaan. Halimbawa sa atin ni Jesus at ni Juan, banal na magpinsan. Palakpakan natin si Jesus at si Juan. Tapos ko sa isang kwento. Wala dapat paligsahan sa atin, kundi pagmamahalan, pakumbabaan. Naalala ko nung minsan meron akong kaibigan na nakaaway ko, nakaalitan ko. Nagkaroon kami ng alitan. Kasi nasaktan niya ako, may nagawa siya sa akin na masakit sa akin. Tapos sa pananaw niya, may nagawa rin ako sa kanya na nakasakit sa kanya. Nasaktan niya ako, nasaktan ko siya. Pero kaming dalawa, parehong mayabang na umamin ng kasalanan. Kaya, patagalan kami ng tigas ng puso. Sa pananaw ko, siya dapat ang unang umamin. Sa pananaw niya, ako dapat ang unang umamin. Sige, magtigasan na lang tayo. Hindi ko siya pinansin. Hindi niya rin pinansin. Isang araw kaming di nagpansinan. Isang linggo kaming hindi nagpansinan. Isang buwan kaming hindi nagpansinan. Isang taon kaming hindi nagpansinan. Maraming taon kaming hindi nagpansinan hanggang pareho kaming binatukan ng Diyos. Biglang may ginawa si Lord sa amin. At sa misteryosong pangyayari, nilunok ko yung yabang ko at nag-text ako sa kanya. Pagka-text ko sa kanya, nag-text din siya sa akin. Ang text ko sa kanya, magkita naman tayo. Pwede ba tayo mag-usap? At nag-text din siya sa akin, magkita nga tayo. Pwede ba tayo mag-usap? At nagkita nga kami. Nag-usap. Nag-aminan ng pagkakamali. Pinatawad ang isa't isa. At natutong magmahalan ulit bilang magkaibigan, magkapatid. At nung tinignan namin kung sinong unang nag-text, sinong unang umamin, parehong araw at halos parehong oras. Sino ang natalo? Pareho kami.
Sino ang panalo? Si Jesus. Si Jesus nanalo. Nanalo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kapayapaan. Amen. At yun ang ugat ng tunay na kagalakan. Tunay na kagalakan. Yan ang magpapasaya sa atin. Sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa Panginoon na maisaloob natin ito. Kapakumbabaan, tunay na kagalakan.